DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang 40, mabatian alas 8, tubtob alas 8:40 sang aga. Lunes, tubtob Biyernes. 40 minutos na pagpaambitanay sang kabuhi, sang simbahan kag sang sosyudad. Bantayan ini alas 8, tubtob alas 8:40 sang aga. Lunes, tubtob Biyernes. Ang 40. Philippine Standard Time, we get exactly 12 minutes after 8 o'clock. Good morning! Mayong aga, so maayong Lunes nga, shall we say, maayong mainit kag malipayon nga Lunes. It's July 27, 2026. Kag sa aton countdown, we have exactly 15 days more to go before the installation of our 7th Bishop of Bacolod, Most Reverend Louis Patalinhog Galbines. Kagaaton nga daw na-miss na for how many years na, no? So welcome home, Father Roy Christian Hisolgon, no? So welcome back diri sa Bacolod. So pag-uumpisahan naton ang aton nga Lunes nga episode sang 40 sa isa ka pangamuyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to gather for 40 today. Bless the host, the guests, and all the listeners and viewers. Guide our words and our thoughts that this discussion may be filled with clarity, respect, and an open mind. May our conversation lead to a deeper understanding and a positive impact on those who participate and listen. Inspire us to share our truth with grace and to listen with open hearts. All this we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, kung na-recall nyo, that was last week. So I just don't know. So I think that was last Monday man nga we have or rather we had a guest from our OJT from TUP, no? So this time it's part 2, no? It's part 2. So abi-abihon nato nga guest naman. So from TUP, guys, good morning and welcome to 40. Morning, sir. Good morning, sir. Okay. Kamo na lang mag-introduce ang self niyo. So, ako gali, sir, si Norbert Francis Bailon. We are originally from Cabancalan City, pero subong ari na kami sa Bacolod. So, Ako gali si Mark Lawrence Bilobaton, sir. May agas, no? So, halin ko gali sa Escalante City, sir. Mm-mm. Sa amon pamilya, sir, 7 kami. Ako ang eldest son. Pero may ara pa ko manang, sir. Bali 5 kami ka siblings. And currently, sir, ma 4th year na ko as ECE. Okay, so taking up ECE, no? Yes, so sir. 4th year ka na. So ang ECE is 4-year course. Yes, sir. Sa 4-year TUP, course, so sir. graduating mo na for this year. Yes, sir. That's correct. Okay. So you're the eldest of the 5 siblings? Eldest son, sir. May manang pa ko dayon, sir. So eldest ka. Well, si Norbert, eldest of 3, sir. eldest of 3. And then taking up computer engineering sa TUP Visayas man as a incoming 3rd-year student. So, si Norbert is Bailon. Yes, sir. Taga diin ang Bailon.
Ang lineage naman sir is do kalayo sa mga traditional nga baylon diri sa Negros. Bali si Papa is halin sa Antique. Okay. So, pero may mga kilala kami din nga mga baylon nga hindi related sa amon nga halin gid sa Kabankalan or halin gid sa iban nga parts ng Negros. Si mama mo ya anong family name? Cabarles, sir. So, Cabarles. Sa south, sa Candone. And then sa Sipalay. Actually, may kilala ako nga baylon sa Bago. That is why, kung na-recall mo sa last week, hindi ba, nga kung sir. taga-diin niya ang baylon. But anyway, si Mark, ang Lobaton, taga... As far as I know from our lineage, sir, may ara sa Sagay. Kami may ara man kami sa Escalante. May ara man sa iban nga lugar. Pero me personally, sir, way ko balo kung diin kami naghalin nga Lobaton, sir. Kaya do ka scattered siya throughout sa Negros, bala, sir. Pero I think somewhere kami sa south ba? Basta hindi siya nga sa northern, nag-sir sa Sagay, Escalante. Do hindi kami naghalin da, sir. As for my mother, sir, siya ang kabalo kung taga din siya, sir. Bali, taga Tacloban siya, sir. Pero anong apelido ni mama mo? Ang apelyido, sir, is Biasa. 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 Yes, sir. Okay. Sige, so, both of you is from TUP, right? Yes, sir. Pero of different courses. So, si Norbert is a third-year student sa computer engineering. While si Mark is a fourth-year student of electronics engineering. Okay. Can you cite the difference between the two? Definitely, we all know nga at least iniya computer engineering, iniya electronics engineering, no? Pero when it comes to technicalities or etc., at least may balaan namon kung ano ang dinatudlo sa computer engineering kag ano ang dinatudlo sa electronics engineering nga waay sa isa kag isa. Okay. And to make it distinct gid sa ilang nga duha nga no. So, kami sa electronics engineering, nang natudloan kami, sir, kung paano mag-design sang mga electronics, bale. So, bale, more siya sa circuitry, sa mga printed circuit boards, rather than sa software itself. Although may software man kami, pero we mainly use it para mag-guide kami sa among mga CAD softwares para padasig ang amon nga PCB design. So, besides na, sir, may ara man kami FDAS, which is amon man na. Kami man ang ma-design sa mga fire alarms ang isa ka building. Pero, ang ano man dayon is FDAS. CCTV systems, amon pa ginaya, sir. Bali, yung tudlo man na sa amon kung paano kami mag-design naman na, sir. So, for computer engineering naman, yes, sir, it's mainly do ka combination sang logic side ka electronics and electrical, and then ang sa programming side sang computer science. So, do gina-combine namon ang hardware nga ginobra nila as circuits, and then gina-program sa namon into usable nga mga products. Of the two, di mas complicated, kumbaga. Nakadepende, sir, sa do paglantaw mo, sir, kay ang ECE, sir, since board course sa may bugat gid sa math. Pero sa amo naman, sir, is very bugat gid sa programming. Bali, meron kami, I think, 7 ka programming courses compared sa ila, which is pila lang yun ganun. Do walang bilog. Okay. At least din mention ni Norbert, no, nga at least ang electronics engineering may board exam, right? While the computer engineering wala. Nga kwan. Tapos, you did also mention nga kay tungod kay may board exam, though that din na requires ang at least may knowledge kids when it comes to mathematics. Both sila, sir, heavy, pero mas ginabantayan sila kay since may board sila eh. Okay. So you did mention about mathematics. Does that kung di base may gapamati sa mga pamatanon nga ti siyempre may ara hindi bla may ara kita na nga mambal nga ay nagkuha lang ko amo ni nga kurso
kay tungod hindi ako alam sa math, no? So why ako nagkuha sang commerce kag engineering kay tungod hindi ako maalam sa math, amo lang ning dingkwa ko, no? So does that apply also to your course? Hindi man gid, sir. Like, I think sa engineering, it's more nga pabakod-bakod lang gid ya study skills kag dedication sa pagtuon. Kay since wala man gid hindi man kinahanglan nga predisposed ka na daan sa mathematics, basta willing ka lang gid magtuon sa mo nga subjects. Kay since hindi man na ang main gid, more like means to an end siya, kumbaga sa engineering. Okay, basta may dugang smart. Sir, ma-agree ko sa ginhambal ni Norbert actually, sir. Kay sa experience ko so far sa engineering, sir, nga fourth year, nakalabot ko 4th year subong. Nang it's all about kung paano ka dedicated, sir, sa imo pagtuon. Kay just because budlay sa, it doesn't mean nga hindi mo na kayanon na yun. Kag amo na siya, sir. So that means I conclude nga at least hindi nyo ma-discourage those who are listening and viewing right now nga basib lang mambal nga ayala diba si budlay nagali sa math hindi na lang humagwa engineering, di ba? And you did also mention nga, which I also agree, no, nga sa tanan nga bagay basta determinado ka, no, pwede man na siya matunan, no? So it's dedicated kag kung may will ka, no? So ang isa pa gid na lang nga gusto ko man nga i-put emphasis nga kadis abla gareklamo na ta ahead nga mambal ka blang nga budlay nga way mo pagali na tilawan, no, hindi bla tanan kita kabalo sang math, no, tapos ang tanan sa nga bagay nga pwede na siya matun-an. So give it a try, who knows, hindi ba? May di ba may makita o gani nga post mambal nga nag-top notch ni siya nga wherein hindi man ni siya gani alam sa math tapos na nagkuha siya sa engineering pang uli-ulihi gali iya ni gali ang kurso nga bagay siya tapos nag-top notch pa siya, hindi ba? Ngano? Okay, sige. Si Norbert is a third year student sang computer engineering. So far, para at least may balaan man sa mga pamatan-o who's planning to take up also computer engineering, no? So you did mention na kung anong dinatudlo sa inyo. So sa third year mo, sa 3 years mo sa computer engineering, so far, ano ang na-encounter mo nga subject which you think na nabudlayan ka? Tapos there's a tendency nga do mag-give up ka. Ano, hindi ba may ara na nga best nga do na failed ka, 'di ba? Pag failed mo do na discourage ka. Tapos na kung if ever there is, paano mo na recover? So, some first year ko, sir, may sang second kag third sem namon may sunod-sunod na nga calculus, differential kag integral. Sa duwa gina, sir, sila ginaduwa ang pinakanubo kong grado so far sa engineering, na Conwood pa naman. Pero dira gid, sir, do nabudlayan ko, sir, kay since damo adjustments nun bala both personal kag sa college life man mismo nga do dito gid nag hala dumalang-alang ko diaw. Since from high school daan do hindi man gid star student pero do permi bala, sir, ga achiever nga student. Do dito ko, sir, na discourage nga hala what if maalang-alang ko ditood. Pero by God's grace man na butungan matong duwa at the end do kapoy lang galing. Amo lang na. So far, Mark, any experiences? Do nakita ko gid may ara gid. Actually, same kami sentiments ang last nga na interview mo, sir. May sentiments. Ang RVA, sir. Ayo. Yes, I recall. Tapos na-intriga gid ko ang RBA. So far amo lang na ang nakunan mo or may ara pag i sir, pero ang sa mga I think halos
tanan guro nga na-encounter ko, sir. Nga makahambal ko gid nga budlay to some degree, pero hindi man siya to the point nga hindi gid kaya, sir. So, sa mga experience ko, although budlay siya, gakakaya man lang sa pagtuon man lang, sir. Mm-mm. So, hindi ko gid sa mambal nga truly gid nga budlay. Do wala challenging lang, sir. Mm-mm. Yes, correct again, Mark. Sakto gid kung may ara na nga attitude kadi sa ano nga kung diin ka pa gani na challenge dito pagit ang nanamian mo, hindi ba? So actually sa tanan mga bagay nga, for example, labi nag-success ka sa isa ka negosyo mo, pero pag success mo sa negosyo ngayon na do ay blang sweat nga na do ay blang kabudlayan, amo na ang kadis ang tanan mo na ganar nga waay sa kabudlayan kapos man madula. Pero kung din kabudlayan, din agyan mo gid sa kabudlay, kag din ano mo gid na iya, din workout mo gid ngano. Kadis grabe. Gatiner ang imong kwan. The same thing man sa atong nga pag-study, hindi ba? So, kung diin pa to gani ang kabudlayan, do mas challenging pa, hindi ba? Sa makita ko na ibang nga mga estudyante, especially sa kung mga mag-solve some problem, no? Why gid na iya give up? Kadisa ka. Tapos, isa man ka-advices sa mga estudyante, no? Nga kadisa, ang fear bla nila, nga kadisa mag-recite na nahuya sila kay basi sala. Hindi bla, nga, no? Di bla may tendency nga, mom, na ang mga attitude sa mga estudyante. Which is wrong. Dapat ang imuon mo, recite ka, kung may ara ka nga kwan, which you think nga amo ni, tsakto ni, i-recite ka, tapos ipakwan mo. Kay kung sala dra, mas nami gani, at least dra mo may balaan, nga sala ka gali. At least you learn nga, ay sala gali. Tapos na, you try to ask the professor, paano sir nga nagsala ko, nga mom na. Paano kakabalo nga sala? Paano kakabalo nga ano ni ang insakto nga dapat imoon kung you never tried? Hindi ba? Have you tried the same thing sitwasyon? Sa engineering, sir, balid do ka prerequisite na nasa sir nga attitude eh. Mm-mm. So sa engineering, do ka mess around and find out na sa biglasing course wherein kalabanan sa mga lessons nga makuha mo aside lang sa classroom is also from application, which is why ang sa curriculum gid sa TUP do dako gid ang kaon sang time sa amon sa among OJT. So madamo kami mga trainings, daw mga hands-on experience sa mga laboratories, ganun sir. Doon din natulog ko. Okay, Mark, any additional? Wala naman so far, sir. Pero sa part lang guro, sa ano, sir, sa balang attitude sa students wherein hindi sila mag-recite since feel nila salangan, sir. Actually, amo mo ko na, sir, mo. Multiple times so gid na nga gusto maghambal nga do mo maning tsakto nga sabat. Pero hindi ko sa paghihambal kay out of fear nga sala. Out of fear nga base Mahuyan ka? Oo, mahuyan. Oo. Mga mo na, sir. Pero sang nag-continue ko nga pag-eskwela sa TUP, sir. Dito ko lang na-realize nga wala na galiga matter ang mga mo na, sir. Kay in the end, what really matters is ang kung ano imo ma-learn out from mo na. Although may ara magid times nga mahuya ka gid, masala ka, pero okay man na siya. Because it's a natural thing sa para mag-learn, sir. Pero you know what? Sa faculty side naman sa teacher, no? Whether ang imong sabat is correct or wrong, that really matters a lot sa mga faculty o kung sa teacher nyo. Kaya nga, at least nag-recite ka mo. Sang you just keep quiet there sa inyong seat, why gid na iya, so why kagid punto. Amo na gani ka dis, mambal nga, kilala mo ng estudyante mo nga muna. Duwala na kabagay, may makilalan mo kung permiga recite o kung gani pasaway o kung paano. Nanduwala na. Pero kung silent type ka, hindi ka gid makilalaan nga, no? Ay, wala, estudyante ko nang galing, no? But anyway, it's already 8:31. You're on the Monday episode or edition of our 40. It's
July 27, 2026. So ma-shout out kita sa mga ka-AF, no? So salamat gid sa inyo pagsuporta, especially sa DYAF kag diri sa 40. Sa tanan nga parishioners under the Diocese of Kabangkalan, San Carlos kag Bacolod, madamo gid nga salamat sa inyo pag-support. So kabay pa nga you keep on supporting 40, supposed to be that's Mondays down to Fridays. Kaso lang kay due to shortage of guests, so kadis adinahimo na make sure gid na mo nga MWF, no? So subong nga Monday we have another part 2 sa ato nga pag-interview sa ato mga OJT halin sa TUP, no? So on the 31, that's the last Friday and the last day of July, watch out for the threesome. So ang 40 will be featuring me together with Ma'am Apple and Sir Edgar. Amon nga pinakagwapong technician, si Sir Edgar Moncada. Together with sa aton nga creative, si Sir Patrick Cafife. So shout out kita again, belated happy birthday last Friday, July 24, kay Father Wilmar Dolor. Kag subong nga adlaw, happy birthday kay Father Jackson Davao. Happy birthday lang gid sa inyo. So tapos anniversaryo sa pagkapare last Wednesday, July 22, si Father Danilo Sinal. Okay, basi may shout out ka mo, dapat i-shout out yung ang professor niyo kay base karon why kamo karon attendance, no? So shall we start with okay, sino? Si Norbert. Shout out sa mga una sa pamilya ko, bago ko lang send ang link sa amon GC. Si Mama ara sa eskwelahan, si Papa ara sa Palawan, akag mga mangod yung ara sa Sanag. And then shout out man sa mga classmate kong nag-view subong, gisan ginila sa amon nga GC. So shout out man sa ila, may OJT ka mo nga galanta ako sa Facebook. And then shout out of course sa CPE 1A, CPE 2A, soon to be 3A, kag sa mga faculty sa Computer Engineering Department, kag sa Philippine Artisan Visayas kung ang mga upod. Okay. So, first shout out gali sa TUPV and sa ECE department. Thank you gid sa pagtudlo sa akon kag paghatag guidance when needed. And shout out sa akong mga classmates nga galan taw subong. Nga agalan taw mo subong tuod nga may OJT ka mo. And shout out kay Mama and Papa nga always gatag support sa akon maski ano pang magtabo. Shout out sa akon nga amiga / partner. Yeah. Nagalan taon siya sa light subong. Sino na siya? Si Ron, sir. So, Why na? So, na-shout out niyo ng mga professors niyo. So, at least may check attendance. But anyway, okay, going back, sa inyo nga duwa, ang course nga computer engineering kag ang ECE, amo gini ang first choice niyo? Yes, sir. Damo ko actually dapat i-applyan, sir, pero computer engineering lang doon na day yun, gid. Bali dapat ma-apply ko civil sa CAMSU. And then sa UP pagid ata sang isa to engineering. But na day yun ko lang gid, sir, is computer engineering sa TUP kag sa Sanag sa Iloilo. And then nakapasar ko sa both. And then for convenience sake, kag since mas ano man ang reputation sa TUP, dito na ako nagkadto. So, shall I say nga first choice may civil? Hindi man, sir. Bale though, nabala ko na, sir, sang high school pa lang nga ma-engineering ko. Pero sang senior high school, sir, dito ko gid na ano nga makadto gid ko ya sa computer. Kay since during high school, sir, very into mga computer hardware, mga software, programming, ganun. And then ang amon nga thesis or research sang senior high nag-focus man sa programming. So dito ko na push nga mag-computer engineering gid. What about Sir Mark? sa ako naman, sir, actually hindi ko ni first choice ang ECE, sir. Anong first choice mo Katatlo ko na siya, pagkapare? sir.
I think sang gasulat ko to, sir. First choice ko gid is BSIS, sir. Okay. Yeah. Tapos ang ikaduwa, sir, is something about sa agriculture nga tech. Mm-mm. Nalipat lang ko kung ano exactly ang pangalan, sir. Tas for colleges nga kuhaan ko entrance exam, sir. Dual lang gid, sir. Nang ang CAMSO kag ang TUPV, sir. Bali nagkuha man ko entrance exam to, sir. Tas kaluyan naka ano nga ning tawag sang do civil engineering sir nga rank sila. At first gina-consider ko nga magsulod sa CAMSO na, sir. Kay sila una nag-release sang Some results. So, Yeah. Tas gulpi lang nakita ko akong ngalan sa Best ECE ara nagali sa ara to. So hambalan ko nga dito na lang ko bala, sir, kay nami to kuno ang ECE nagpati man ko. Nami man siya gyapon, sir. It's just nga may ara lang gid mga budlay nga time, sir, pero nakaya man so far. So, not to the point nga nainganyo ka lang sa mga grupo nyo nga Okay, you did mention about schools. Does it matter? Depende, sir, sa differences nila in terms of teaching and curriculum. Okay. Kay since sa TUP, sir, sa TUP Visayas especially, ang number of units, sir, nga required sa amon, sir, is much larger kaysa sa average nga university on a given course. So for example, sa amon sa computer engineering, ang required ka-CHED sa amon is 190 something units lang. Pero sa TUP, plus sa mga gin-add nila nga electives and sa OJT, mga 240 units sa total, sir. And then I think same na situation sa ECE. Ikaw, Sir Mark, does it matter? I think to some degree lang, sir. Kay in the end, it comes down sa students, kid bala, sir. Yes. Kung paano nila ma-absorb ang mga topics na ginatudlo sila, sir. Okay. I'm 100% agree with Mark, no? Biskan ano pa dayang ang imong eskwelahan, pero kung ikaw man lang mismo hindi ka man determinado sa imo pagskwela, why man na? It doesn't matter. Pero galing ang matters lang na kung I just don't know sa inyo sa engineering, no? Pero sa amo naman niya, it really mattered na ang school. Kasi sa mamba, sa kwan ka, sa UP ka nag-graduate, sa kwan ka nag-graduate. As compared sa kwan. Kaya I remembered na sa isa ko ka-classmate, no, sang pag-apply sa Manila, tapos na ang school niya diri sa Bacolod. Tapos na sa pag-interview sa iya, di pa mangkot siya kung din siya nag-graduate ng school. Di pagkakuan na ito, siyempre kung Bacolod ka, it never known sa Manila nga, no? Not unless nga it really excelled. Tapos ang question din siya, sa diin na, where's that? Nga mo na, no? Unlike kung magambal ka nga, graduate ka sa UST, graduate ka sa DLSU, nga, no? No questions, no further questions, hindi ba? Kapag ambal mo lang, balanda yon, it really mattered, you know. But anyway, may dugang taga shoutout do may grabe damo galing mga fans niyo, huh? Si Roan de la Cruz. Roan ni siya, correct ni pag-spell. Pag-pronounce, oh. Tapos si Giancarlo Araneta. Amo ni siya nagkuan sang last one, sir. Oo, ano gani ang RBA ka na budlay. Giancarlo Araneta, go your. Ngano, tapos Roan de la Cruz, Budlay. Who decided that? Probably EMS. Ano naman yung EMS? EMS na, sir. EMS na. Tapos si Brix Azuelo. Si Papa na, sir. Si Papa mo na yun. Okay, so pa-shout out NF. So Ty Brix, artista ng anak mo, si Mark. Si Mark.
Si Norbert gali, sorry. But anyway, so yeah. So so far any advices nga makakuha nyo sa mga estudyante, no? Especially those who are viewing right now, kaga-listening sa radio, kung ano mainganyo mo man sila nga to take up computer engineering o kung gani electronics engineering, ano. So paano mo ma-advertise ang imong kurso to them? And how are you going to convince them nga diri ka mo ma-enroll? Kung si Norbert pa, diri ka mo ma-enroll sa computer engineering, hindi ka mo sa electronics pati. So, paano nyo mabaligya ang inyong kurso? Sa age sang AI, sir, may ara do ka-pervasive nga opinion nga ang mga programmers, mga software engineers, do hindi na kinahanglan. And while may merit man sa sir, I think do ka misleading siya to a point kay since after studying computer engineering, ang field is much deeper than what it first appears. Kay since ang AI, sinong ga-programs ang AI kundi ang mga tao man. And computer engineering is at the forefront of that revolution kay since sila ang ga-manage sang both hardware kaga-optimize sang software. So I think sa mga pamatanon nga galantaw kagara sa sitwasyon ko sang senior high nga manog graduate na and then manog enter sa college, if you are adventurous with technology, if gusto niyo mag mess around sa mga computers, if gusto niyo mag play around with logic kag AI nga hindi lang prompting kundi patigid sa design mismo, consider computer engineering maski ano pa nga school or other allied fields like electronics. Okay. What about Mark? To medyo grabe ang pag-advertise ni Sir Norbert sa iyang kurso. Ang gari, sir. Guys, kung gusto niyo budlayan, sulod lang may si Just kidding. Pero in an era wherein technology ang prevail, sir, I think nga kung gusto nyo nga mag-design, gusto nyo nga mag-ubra bago nga mga technologies, then pwede ka mo magsulod sa ECE. Kay samon sa ECE, kami ginatuluan paano mag-design, paano mag-create sang bago nga mga ideas para nga makabulig sa tao or sa kung ano pa man ang gusto nyo nga obrahon sa inyong nga device. Balayan mo lang yun na siya. Okay. So, okay, at least na tandog na tong AI. Okay. Kumbaga sa fashion, ara na ang AI. So, given na siya. So, what do you think ang presence ng AI? Is it more on constructive or destructive? Nakadepende sa sir sa implementation gid. Bale, ang current design sir sang AI is very centralized yun sir, wherein ang usage do kung gadamong tao ang gagamit gabugat pagit sa gabugat ang totally sa environment. And then ang mga kulang pa mga regulations sa mga copyright or sa wherein do ka medyo destructive pa sa sir in nature, but over time hopefully since ang coming generation man giga ka educate pa man Japon like presamon, ang over time ma-change sa sir into far more constructive kasi since helpful magit sa sir katama mo sa amon nga field sir, do hindi ka na mabudlayan mag-solo sa mga syntax. Pwede mo na lang sa upgaan idea, ikaw ma-create idea, and then siya na mobras on the rest. So may room for improvement pa sa sir. About ang electronics engineering. Ano actually, sir, for me, sir, kay since engineer ko, sir mo. So, mambal ko gid nga mas more sa constructive nga side ang AI rather than destructive. Pero naman niya, sir, sa mga normal people nga
wala sila kabalo kung anong ginaobra sa engineer sa mga text bala, sir. Okay. Makita gina nila as destructive, sir. Kay like gin-mention ni Norbert, grabe ang toll sa mga AI facilities sa environment, kid, sir. Kag very kulang ang regulations nga ara sa aton, especially sa Philippines, sir. Kag ang issue sa Paxilica, di ba, sir? Damo-damo nasang mga conspiracy theories, mga storya nga gagawa, sir. Nga maski way pa sana patindog gid sa aton. Okay, actually there are advantages kag mga disadvantages, no. So sa mga for those nga mga actually may ara kita nga kadisa may ara man nga attitude ang tao nga do ay sila blaga kwan for change, no. Nga kwan so ari na ni given na ni, so we have to adapt to the situation, no. Pero we must be very careful also. The presence of AI, is it danger at the end in the future? Do you see any danger in it in the future? If mismanaged, sir, may ara gid sa possibility. Kay ang AI, ang black box kay AI, sir, maski hindi mo na sa ma-explain, may ara na sa Japon human input, and if sala nga instructions ang mahatag siya in the end or wala sa gina-manage tadlong, pwede siya magwa outside sang imo nga confines. And kumbaga do ka scenario blaser nga do AI doomsday scenario nga ano niya tanan nga ang iya nga mission nag-change na compared sa ginahatag mo. May recent nga incident ata, sir, sa nabasahan ko, I think last week, nga may ara ang bago nga model sang AI gingubaya ang iyaon nga sandbox. Okay. Ang iya nga guardrails para i-hack yang isa ka company nga gin-instruct sa. Oo. Bali do ginapakita na, sir, nga maski butangan mo pa na sa guardrails subong if hindi ka careful, pwede gid sa magwa or mangin destructive sa environment. Okay. Another info? Wala man gid mayo, sir, kay tsak to tanan ginambal ni Norbert, sir. Like dapat very careful gid ang tawo subong kung paano nila i-handle ang AI. Kay gamay lang gid nga sala, sir, dasig siya mag-get out of hand with how rapidly advance ang AI, sir. Diba do mga COVID lang na ata nag-start ang COVID era, mga 20 ay pa na sa una. Yes. Like imagine, sir, sang year 2020, ang kung suguon mong AI bala obra sang picture or videos, ang makita mo na, sir, do cartoons lang bala, sir. Do mga pixelated yung mga images, tas subong niya, sir, budlay-budlay nag-differentiate sang AI sa tuod ng video, sir. So with that in mind, sir, dapat careful gid ang mga tawo or ang mga text kung paano nila gaan sang instructions sang AI, sir. Actually, sa tanang nga bagay, depende kung abusuhan. Di ba? Actually, on my part naman, though advantage ang AI, no? Convenience sake. Kaya dasig lang, just give them the data, tapos na instructionan mo lang kung anong gusto mo nga himuon niya. Tapos at an instant, ara dayon, mga presentation, mga etc. So, why ka na problema? So, ara na dayon, may gaubra na sa imo. Pero galing kang ina siya, okay lang na siya nag-gobra na. Pero kung mga estudyante, it's a no-no. No? It's a really a no-no. Kaya nga, why ka na, why mo na din na usar ang imo nga paminsaron? Di ba? Why ka nag-think? Kaya tungod, you let the AI do the thing for you. So, kapahapos ka na lang. So, amo naman ay ang disadvantage, dira. So, to my experience man, kada isa mahatag ko assignment sa estudyante ko, tapos na, may balaan mo gid lang nga kwan lang gid, di na pahimo lang sa AI, kaya na nga, you're going to let them explain, kaya siyempre maara na siya sa screen. So, magwan, tapos you let them explain, tapos makibot ka lang nga, ka mga highfalutin words na nga dinausarya, wherein they themselves do not know how to explain it. So, dra mo dakban nga AI ang di paubra mo sa assignment mo. So, tapos ang lain lang, copy-paste lang ang copy-paste, tapos na isubmit na yun sa imo, tapos na dapat ang himuon niya,
sa dihan niya kagkuan kay para pagwaon daw imo gid ngano. Pero galing kay pahapos na lang. Sa mo lang ng kwan. So, okay, we're running out of time. But any advices na lang para mga estudyante, no? Nga hindi lang nga to take up the course of engineering or electronics, kundi mga inganyo man pareha sa inyo nga despite nga siyempre hindi man ta nga silingid nga mga well-off family kita, tapos na at least through our education, ta maangat-angat sa atong pangabuhi. Can you invite sa mga pamatanon to the same thing nga to value their education? Sa mga pamatanon, kag sa tanan nga mga estudyante man, ang pag-eskwela subong kisado ginatreat ta na lang sa as do ka compliance kumbaga. Kay since kada mo magid ulubrahon mo. Pero sa puntabi, hindi lang na ang degree naga-matter, kundi ang mga natun-an mo man sa sulod sang classroom. Bale, dira mo matun-an, hindi lang ang mga lessons sang imo nga course, kundi pati na ang kung paano ka makisalamuha sa mga tao, sa imo mga professors, sa imo mga teachers, sa imo mga classmates. Dira ka maka-learn mga social skills, kag ang mga technical skills nga madala mo gid sa imo nga pangadlaw-adlaw nga bradason. So ang ano ko lang is to stay in school kag i-value gid perme ang imo mga ginatun-an sa sulod sang classroom. Okay, thank you, Sir Mark. Okay, so para sa mga pamatanon, no, tagaan nyo yung importansya yung pagtuon kaya hindi mo lang nahambal nga ang calculus hindi nyo magamit kung mag-ubra na kamo in the future, which is tuod man, no? Di mo man magamit ang masulat kat laba-laba nga essay dayon sa imong ubran, which is tuod man. Pero hindi na sa mo ang point. Ang point is kung paano mo na sa ginubra. Bali ang process, ang pag-think mo sa pag-solve or pagsulat sa mga moto nga butang. So, although tuod hindi mo sa magamit, maybe for now, but in the future, ang thinking na develop mo sa pag-solve sa mga imo studies sa pagtuon, amo na sa makabulig simo. Okay. It's already 8:53. Again, we have 15 days more to go for the installation of the 7th Bishop of Bacolod, Most Reverend Louis Patalinhog Galbines. And to Father Roy Christian Hisulgon, welcome home. It's nice to see you back. And shout out ko gali and thank you Gid kay Ma'am Flor. No? So regards ko no halin kay Sir Edgar. Do din nagutom ko no si Sir Edgar Subo. Kay Ma'am Apple, madamo gid salamat Ma'am Apple. See you this Friday kay Ma'am LS Tignero. No? So sa liwat madamo gid nga salamat. So may question pa utani nga ang first choice niyo DYAF gid ang inyo din kuan nga maging adra ka mo mag OJT, no? But anyway, hindi na ko mamangkot sina kung anong rason, no? But salamat gid for choosing DYAF. And I think you made it the right decision, especially sa aton din nga ECE kay may board exam. For sure, kay halos tanan nga nag-OJT diri sa DYAF, nagkalapasar tanan sa board exam. So may assurance ka na. So padayon na gid sa pagpamati kag sa pag-view nyo sa DYAF diri sa 40. Kag sa Friday, don't forget ang threesome, ako, si Sir Edgar kag si Ma'am Apple. Sa Friday edition comes July 31. So may ipabalon lang ko for this week. Don't wait for things to get easier, simpler, or better. Life will always be complicated. Learn to be happy right now, otherwise you will run out of time. So that's it. So madamo gid nga salamat Sir Norbert Francis Bailon and Sir Mark Clarence Lobaton.
Madamo gid nga salamat. Thank you man sir. Thank you man, sir. So why lang ni sila ang nakahimo sa PubMat kay hindi gid sila gusto i-advertise ang tsura nila. But anyway, so padayon na gid sa pagpamati kag sa pag-view niyo sa DYAF kag sa ato nga FB page DYAF 1143 Yemen Bacolod, das Diocese of Bacolod, kag sa ato nga website and online radio platform bacoloddiocese.org/DYAF. Kay Katoliko kami, DYAF 1143 ang radyo namon. In behalf of KAF Padre Kaka, ako si KAF Alan Hiponia kag ini ang 40. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.